Magandang umaga mga kapatiran sa ating prayer online. Praise the Lord. Nandito na naman ako para makapag-share sa inyo ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa nagpasimuno nito si Pastor Gary and Pastora Rich at nagpapatuloy si Pastor Alan at Pastor Ravinos, ganoon din si Pastor Rene at Pastor Heidi. Truly God is good na binigyan tayo ng ganitong forma na pagpapatuloy sa pananalangin at ito ay nakakatulong sa atin. Bago ako magsimula sa aking sharing ay nais ko munang manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ay mangusap ka sa puso't isip namin and anoint us, Lord, and anoint me to deliver your words upang ang mga salita mo, Panginoon, na aming pag-aaralan ngayon ay tumimo nga sa aming puso at isip at amin pong maisagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Marami pong salamat, Ama, at hayaan mo po ang gabay ng banal na Espiritu ay manatili sa bawat isa sa amin. Ito aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. The Lord is good. Okay. Ang isi-share ko sa inyo is about looking unto Jesus. Minsan may nabasa ako na matagal ng panahon doon sa yung Grand Trunk Railroad, nag-sponsor daw sila ng contest na gagawa ng phrase para ilagay sa mga railroad crossing para maiwasan yung mga disgrasya. At ang naging winner phrase ay yung stop, look, and listen. At naging very effective itong phrase na ito. In fact, siguro nakikita rin natin ito no sa mga railroad stations or crossings no. At maraming tao o maraming buhay ang naiwasang ma-aksidente dahil mayroong sign na ganito. But praise the Lord, there is a more powerful phrase that will not only help people escape physical accidents, but will guide people to overcome physical, emotional, mental, and spiritual obstacles to victory. And that phrase is, looking unto Jesus. 3 more important words of salvation, words of encouragement, words of direction, words for daily living. Kaya kung lagi tayong nakatingin kay Kristo, ay marami tayong mararanasang victory sa ating buhay. Ang tanong ko naman ngayon, kanino ka ba nakatingin, kapatid? O saan ka ba nakatingin? Kasi when we say looking unto Jesus, it should be a constant look. Ibig sabihin nakatutok talaga sa Kanya, full of trust. Yung submissive talaga tayo sa Panginoon with a loving heart, no? Na occupied with God and our minds stayed on Jesus. Dapat si Jesus yung passion natin. Kasi siya ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. At kinakailangan isuko natin sa Kanya ang lahat-lahat ng sa atin at kung ano meron tayo. Para bang He must be in possession of all we are and of all what we have. Bakit? Di ba talaga namang lahat ng meron tayo at kung ano tayo ay galing sa Panginoon. Wala naman talagang atin, sariling atin. So we have to surrender everything to God. Gusto kong basahin dito sa Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Sabing ganon, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. And let us run the race with endurance, the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Maganda rin sa Tagalog, basahin ko ha. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. So, napakaganda ng ating binasa and itong salita ng Diyos ay magiging gabay natin kung ito ay ating laging isa puso at isa isip. Praise God. Ngayon, let us learn some lessons dito sa ating binasa. Tingnan natin
kung ano ang mga lesson na makukuha natin dito. Dito sa verse 1, kung papansinin natin, sabing ganon, is we are surrounded by so great a cloud of witnesses. So maraming mga Kristiyano at kabilang tayo doon na naniniwala tayo na itong mga cloud of witnesses are those countless heroes of faith listed in Hebrews 11. Itong mga heroes of faith, they speak to us through the Old Testament and they cheer us through their testimonies as we read them in the Bible. Their biblical voices encourage us to run the race, and their experiences stand as a testimony to us as to what pleases God. Diba, nakikita natin na ang example nila ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, ma-inspire din tayo noon. They are examples of enduring faith of men and women who believe in God up to the end of their lives. Sabi doon sa Hebrews 11:39, none of them received what had been promised. So, nagpatuloy silang manampalataya kahit hindi nila natanggap yung kanilang yung mga ipinangako sa kanila. So ganun ka faithful sila sa kanilang pananampalataya. Marami rin sa atin ang naniniwala na yung ating mga departed loved ones are part of those cloud of witnesses. Pero wala nga rin namang iba pang ebidensya sa Bible na ang mga patay ay binabantayan tayo. So the context is cloud of witnesses, no? The Old Testament saints gave witness to God at work in their lives, and many of them are faithful even unto death. So overall, the main idea is that believers should be encouraged and stimulated to serve God faithfully by their examples of faith. Amen? So dito nakikita natin na parang a figurative representation and means that we ought to act as if they are watching and cheering us. So we are to be inspired by their faith. Para sa akin to, parang ganito yan eh. Parang yung batang maliit, di ba, pag tinuturang maglakad, nandun yung parent, yung nanay or tatay. Kasi, okay anak, walk. Sa bawat hakbang ng bata, pumapalakpak ang parent, no? So tuwan-tuwa rin ang bata, nagpapakitang gilas, kaya na-inspire siyang maglakad. So ang tingin ko dito, no, na kapag tayo ay iniisip natin na may nakatingin sa akin, may mga cloud of witnesses. Hindi lamang yung mga namatay ng saints, kundi yung mga tao sa palibot natin, yung ating mga cell leaders, yung ating mga elders, yung mga tao sa mundo na nakatingin sa atin. So parang kailangan maging maayos ako para hindi ako nila mapulaan. Kailangan maging maganda yung aking paglilingkod sa Panginoon para malulahati ang Lord at matuwa yung aking mga elders. So, inspiration para tayo ay magpatuloy naman ng palataya at maglingkod sa Diyos. So, yun ang ating isipin sa mga cloud of witnesses. Dito naman sa sinabing na, lay aside every weight and the sin which easily ensnares us. In running any race, lahat ng mga race na takbuhan, yung mga athletes niyan, ang suot-suot nila ay mga light lang, shorts, naka-sleeveless, or iba hanggang maghubad na nga, halos maghubad na. Hindi sila nagsusuot ng Americana o jacket. Hindi sila nagsusuot ng mga mabibigat na mga palamuti. Bakit? Mahihirapan silang tumakbo. So, dito, no, sa atin din, sa ating running the race of life, kaya kailangan din tayong maging light lang yung ating dala-dala. Hindi tayo nagdadala ng mabigat. So, sabi dito ng author ng Hebrews, lay aside every obstacle to run the race of life. Metaphorically, it means anything that would hinder us in the spiritual race. Lahat yan, whether good or bad, no? As long as it impedes us in running the race, kailangan alisin natin yan. We need to get rid of everything that is in the way, to remove anything that we would stumble or trip over. So, alisin lahat sa buhay natin. So, ano-ano itong mga pinapaalis sa atin? The sin which so easily ensnares or entangles us. Doon sa ESV translation, ang sin is, sabi ganon, sin which clings so closely. So parang nakadikit. Once you do it, it is hard to let go. Parang yung kumunoy, di ba? Pag kumunoy, hihilahin ka pababa hanggang sa malunod ka na, malubog ka na doon sa ilalim ng kumunoy. So that is the sin na sinasabi dito. So we have to lay aside
ano ba yung mga i-lay aside natin dyan, no? So, sabi nga dito, ito yung mga common sins na minsan hindi natin napapansin na ito pala ay kasalanan. So, ano tong mga common sins na nagagawa natin? Ito yung mga nilista ko lang dito, no? Mga uh, only 5, pero I believe marami pa. Laziness. Ano ba yung laziness? Katamaran, no? Doon sa Matthew 25 verse 26, ito yung parable of the talents. Yung binigyan sila ng mga talents, yung isa nagkaroon ng 10, yung isa nagkaroon ng 5 na tinubo niya. Pero yung isa, binaon niya yung kanya at walang tinubo yon. Anong sabi ng master? Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Masama at tamad na lingkod ang tawag pala. Hindi pala natutuwa ang Panginoon. Masama at tamad na lingkod ang sabi sa atin. So, kapag tayo ay tamad mag-evangelize, tamad magbasa ng Biblia, tamad manalangin, pero masipag mag-Facebook, nagkakasala na tayo niyan mga kapatid. Kaya kinakailangan masipag tayong manalangin, mag-evangelize, magbasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, sin of omission. Ano yung sin of omission? Doon sa James 4:17, ang sabi ganun, hindi ko hindi. Ang nakakaalam ng dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ay nagkakasala. So kapag alam mo daw na gawin ko anong mabuti, hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Isang example dito yung sa Good Samaritan, 'di ba? Yung dalawa, yung pari at saka yung Levite, iniwasan nila yung taong na nakahandusay sa daan, yung Good Samaritan yung nag-asikaso. So, sin of omission, alam niya na dapat niyang tulungan yung taong nakahandusay, pero iniwasan nila. So, ganun din tayo. Kung alam mo naman na ang kapatid mo, halimbawa lumapit ang isang kapatid mo, nagproblema, o kahit hindi mo kapatid sa pananampalataya, lumapit sa'yo at alam mo may problema ako talaga, wala talaga kaming pambili ng bigas sige, ipag-pray kita. Pinag-pray mo, at Panginoon, pagpalain mo siya, pero may capacity kang magbigay ng pambili ng bigas at hindi mo binigay, I believe nagkakasala tayo mga kapatid So, sin of omission. Kung alam mo kung ano mabuting gawin na may kakayahan kang gawin natin yon at matutuwa ang Panginoon. Pangatlo, sin of lying, ang pagiging sinungaling. Sabi sa Psalm 101 verse 7, sa aking palasyo, yaong sinungaling, hindi ko papayagan. Ayan, hindi tayo papayagan pumasok sa palasyo ng Panginoon pag sinungaling. Sa aking presensya, ang mapagkunwari, hindi ko tutulutan. So, papaano tong sinasabing sin of lying? Nagsisinungaling pa ba tayong Christians? Mga kapatid, minsan ginagawa natin ito. Minsan para self-defense, para takpan yung ating mga pagkukulang o kaya to impress others. Kailan lang may narinig akong ganon. Sabi niya, "Oy, bakit hindi mo ako ibinili?" Sabi niya ganon. Kasi yung tungkol sa sapatos 'yon. Kasi kasi wala kang size Wala ka ng size doon. Pero hindi naman talaga totoo na wala siyang size doon. Para i-defend lang niya ang sarili niya na hindi niya inaalala yung kanyang friend. So, yan, minsan nagagawa natin yon to defend ourselves na hindi masabing hindi mo inaalala ang friend mo. O minsan naman tinanong ka ng cell leader mo, "O nag-quiet time ka na ba?" Ay para ma-impress mo yung cell leader mo na talagang ikaw ay masunod sa Ay, opo ate, nag-quiet time na ako. Pero sa totoo lang hindi. So, sabi natin, white lies, small lies, but it's still sin. Pang-apat, judgmental. Pag naging judgmental tayo, sabi nga doon sa Romans 2 and 3, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Ano ba itong mga pagiging judgmental? Ikaw ay humahatol, sabi nga doon, no? Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masamang gawain, ginagawa mo rin naman. Kung minsan ganito tayo nagiging judgmental. Pag nakakarinig tayo ng preaching ni pastor, naku, si pastor, ako na naman ang pinatamaan. Sino naman kaya nagkwento sa kanya tungkol sa buhay ko? Pero hindi mo lang alam, 10 pala kayong tinamaan ng ganong preaching ni pastor. Pero hinuhusgahan natin si pastor na pinatatamaan tayo. Alam niyo mga kapatid, pag tinamaan ka sa preaching ni pastor,
ibig sabihin guilty ka. Kasi kung hindi ka tinamaan, hindi ka guilty. At pasalamat ka sapagkat kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ni pastor. Kasi kung hindi ka tinamaan, parang matigas ka eh. Hindi mo nauunawaan kung ano ang gustong iparating sa ng Panginoon. Ang pastor hindi nagpapatama. Laging isipin natin ha. Ang layunin ng pastor, bakit nagpipreach siyang gito? He wants to correct kung ano yung mga mali at gusto niyang ituro kung ano ang tama. So, ang pastor nagtuturo ng tama at nagkukorek ng mali. Ngayon, kung tinamaan man tayo, ibig sabihin, guilty ka. Reform your way. Amen? So, huwag tayong maging judgmental. Huwag lagi nating dinadjudge si pastor na pinatpatamaan naman ako. Number 5 is murmuring. Exodus 16 verse 8. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sabi to ni Moises sa mga Israelita dahil reklamo sila ng reklamo. Alam nyo mga kapatid, kung tayo ay nagreklamo sa buhay, lagi tayong reklamo ng reklamo. Naku, ano ba namang buhay ito? Ano bang buhay ito? Puro na lang problema. Instead na, thank you Lord, kahit ano man ang problemang dumating sa buhay ko, alam ko malalagpasan ko to. Naku, Diyos ko, ano bang kasalanan ko? Bakit ako nagkasakit? Naku, Diyos ko, ano ba ang atraso ko? Bakit nagkaroon ako ng ganitong problema? So, mga negative na yung ating mga sinasabi. Minsan nasisisi pa si Lord. Pero, wag tayong maging habitual murmurers. Instead, pray at magpasalamat ka sa Panginoon. Humingi ka ng guidance ng Lord at tutulungan ka niya. Kasi hindi maganda ang nagmumurmur. Ang nakita ko o na-experience ko dito na example, no, illustration ko dito is that how we have to lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us kapag tayo ay tumatakbo sa race of life. Bakit? Para makarating tayo sa ating finish line, sa ating paroroonan. Naranasan ko na naglalakad ako na ang sapatos, sa loob ng sapatos ko may maliit na bato. Ewan ko kung naranasan ninyo ito. Habang patuloy ako naglalakad, hindi ako komportable, masakit. Liit-liit lang ng bato. So, kinakailangan alisin ko yung maliit na bato para ako ay makalakad ng maayos. Ay lalo na kung tumatakbo ka. Di ba ang sakit-sakit, hindi ka makatakbo ng maayos. So, ano yon yung mga maliliit na bato sa ating sapatos? Yun yung ating mga bad attitudes, yung mga bad temper natin. Minsan may mga pagtatampo tayo, hindi pa tayo nagfo-forgive. Marami tayong dala-dala, marami tayong karga. We have to lay aside yung mga kasalanan, yung mga bagay na hindi nakakatulong para tayo tumakbo sa ating takbuhin. Amen? Praise the Lord. So, yon. Pangatlo na matutuhan natin dito, sabing ganon, run with endurance the race that is set before us. Yung race of life na ating sinasalihan, no, yung ating ginagawa sa buhay na ito, it's not a contest of speed, but of tenacity to arrive at the finish line. Hindi ito kagaya ng 100-meter dash na pabilisan. It is more of a relay which requires endurance, perseverance, and patience. At kapag matindi ang iyong pinagdadaanan, intense pressure or persecution, patient endurance ang kailangan. Yan. So, tinuruan ako ng Lord ng endurance, word endurance nito nung ako nasa Italy. Nung nasa Italy ako, may friend na nag-invite sa akin, Ate Ping, pumunta ka dito sa Italy, makarating ka lang dito, akong bahala sa'yo. Lahat-lahat, bahala na ako sa'yo. So, wala namang nag-orient sa akin kung ano yung Italy, basta sumunod ako. Okay, pupunta ako ng Italy. Pagdating ko ng Italy, hindi ko alam na malamig pala yung country yon. Ang ninipis ng dala ko. Kasi nung dumating ako ay November. So, grabe yung experience ko doon sa sobrang lamig. Pagkatapos, pagpunta mo pala, pumunta ko doon, tourist. So, I have to go back to the Philippines doon sa aking ticket na, kasi ang ticket ko ay back and forth. Pero dahil sabi nga ng kaibigan ko, siyang bahala, hindi ka uuwi. Parang TNT ako doon ang mangyayari. Akong bahala sa'yo. So, nag-expect ako na siya nga ang bahala, pero ang nangyari, hindi ka pala makakakuha ng permit kung hindi ka magtatrabaho. At sa mga hindi marunong mag-Italiano, ang available na trabaho is domestic, katulong. So, ganon. Sa Pilipinas, ang natapos ko, meron akong certificate na nakatapos ako ng 2 years secretarial. Meron akong diploma na nakatapos ako ng Bachelor of Science in Commerce. At kumuha ka ng education at
Kumuha ako ng licensure examination for teachers at pumasa ako. So, professional teachers ako. Tatlo-tatlo yung aking pinag-aralan. Ngayon, dumating ako sa Italy, katulong, naglilinis ng inodoro, nagluluto, naglalaba, lahat-lahat ng gawaing bahay ay ginagawa ko. At first, parang nalungkot ako. Para bang sayang naman yung pinag-aralan ko, katulong ng palang bagsak ko dito. So parang nakakabigat ng pride. 'Yon. But then when I prayed, naalala ko yung binasa ko many years ago, ng panahon ng slavery, may mga slaves daw na Christians na binenta nila ang sarili nila para dadalhin sila sa ibang lugar at makapag-share ng gospel. Sabi ko, Lord, they have that noble motive. Ay ako, sabi ko, sumunod ako dito, gusto ko maglingkod sa'yo. Tapos ito ngayon, parang nahihirapan ako sa sitwasyon ko. So sabi ko, Lord, gusto ko ma-inspire doon sa ginawa ng mga slave. Tapos para talaga mawala yung bigat sa puso ko, alam yung ginawa ng Panginoon sa akin, may pinadalang isang kapatid, actually BFF ko siya at spiritual child, no? Sabi niya sa akin, Nay, sabi niya, ganito lang yon. Sa inyo ba nagluluto ka, naglalaba, namamalansa, naglilinis ng CR? Oo naman. Binabayaran ka ba sa inyo? Hindi. Ay, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi kung anong ginagawa mo sa bahay nyo, ginagawa mo nito, may bayad ka pa. Praise the Lord. So, yung endurance ko ay kumbaga sa ano ay na-stretch at na palitan ng joy yung parang mabigat sa puso ko. Kaya ang encouragement ko sa mga domestic helpers, mga kapatiran, saan man kayong lugar naroon, ano man ang ginagawa ninyo. O minsan ang endurance natin dito yung sa amo na minsan hirap na hirap ng loob mo kasi hindi mo kayang sabayan yung tugtog niya para napakahirap, no? So you have to endure yung paano kanya itrato. So ang encouragement ko, magpatuloy lang tayo sa Panginoon at isipin natin kasama ko ang Panginoon. Keep on looking unto Jesus kasi habang nakatingin tayo sa Panginoon ay talaga naman na we can run the race with endurance. Hallelujah. So yun ang tinuro sa akin ng Panginoon. And then, number 4 is looking unto Jesus. Ayan, napakaganda nito. We need to fix our eyes on Jesus. Not only at the first moment, but constantly. Tuloy-tuloy, talaga tayo nakatingin. Hindi kagaya ni Peter, nakatingin siya sa umpisa, pero nung bandang huli, nung nagkaroon na ng malalaking alon, napatingin siya doon, nawala ang gaze niya kay Jesus, kaya siya lumubog. So the idea is not to focus on the hindrances and problems, but to keep our eyes fixed upon Jesus. So being a Christian, our life is not always a bed of roses, but there are many problems and challenges that we face daily. Problems about finances, health, and relationships. At kapag nakafocus tayo doon sa mga problema, o sa mga tao, o sa mga pangyayari sa ating buhay, sigurado tayo ay ma-stumble. For us to be assured of victory in our Christian race, we must ignore our atmosphere or circumstances, turn away from our sins, deny ourselves, and keep trusting God as we hold on to His promise. Anong promise ng Lord? He will never leave us nor forsake us. So, huwag tayong tumingin sa sitwasyon o sa tao o sa laki ng gagawin, tumingin ka kay Jesus. At lagi mong isipin, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kaya, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kailangan mo, kaya mo yan. Matatanggap mo yan sapagkat kasama ka ng Panginoon. Hallelujah. So, bakit ko ba sinishare itong aking mga experiences? Kasi, gusto ko ma-encourage ang bawat isa sa inyo na kung nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo ang magkaroon ng victory. Bakit? Pareho lang naman tayong anak ng Diyos. Sabihin natin, ay magkaiba-iba naman tayo ng kaya. Oo, totoo, magkakaiba tayo. Pero iisa lang ating Diyos. Hindi naman yun sa kakayahan natin, kundi kung paano tayo nag-surrender ng buhay natin sa Diyos. Kasi without Christ, we can do nothing, di ba? So ako din, hindi ko kaya kung wala ang Panginoon. Pero bakit nakayanan ko? Kasi dahil sa Panginoon. So kayo, pareho lang tayo. Makakayanan nyo rin. Dahil paiisa tayo ng Panginoon. So ano mga benefits of looking unto Jesus? So ito.
Number 1, peace and rest of mind and emotions. Sabi doon sa Exodus 33 verse 14, my presence will go with you and I will give you rest. Praise God. Ito yung aking mga experiences nga, share ko sa inyo sa Italy. Ang Italy sa akin is furnace of affliction. Diyan talaga ako hinubog, kiniskis, kininis, hinasa ng Diyos. So, baga sa ano ay patalikod, patuwad, pabaliktad-baliktad kung anong ginawa sa akin ng Panginoon para ako nilagay sa washing machine at pinaikot-ikot para maalis lahat ng dumi at maitama ang lahat sa aking buhay. Peace and rest of mind and emotions. Nang pumunta ako doon sa Italy, sabi nga, kasama ko sa bahay yung nag-invite sa akin at ang kaibigan niyang Christian at may 2 pang unbeliever. So 5 kami sa bahay na nakatira. Nung umpisa, ang saya-saya namin, ang ganda ng aming relasyon. Pero dumating ang punto na isang araw, ay pagkatapos ng winter, lalabhan na namin yung mga bedsheets na makakapal, yung mga comforter makakapal, ay hindi yun kaya ng aming washing machine sa bahay. So kailangan doon sa mga malalaking washing machine na magbabayad kami. Ay hindi ako marunong mag-operate. Sabi nung kasama kong unbeliever, Ate Ping, halika, tuturuan kita. So ang dala-dala ko lang yung akin. Kasi tuturuan pa lang ako at hindi naman pwede ang dami-dami mo kaagad na isasaksak doon. Pagkatapos na natuto na ako, sabi ko sa loob-loob ko, sa sunod namang linggo ay ang gamit naman ng aking 2 Christian friends na kasama doon sa bahay. Abay, dumating kasi ano sila dalawa sila na naka-live-in. So pagdating ng Sabado yan, umuwi silang bahay. Nung makita niyang malinis na yung akin at yung kanya ay hindi pa, nagalit. Sabi niya, ako, hindi man lang pinalaban yung akin, kanya lang nilabhan. Sabi ko naman, ate, lalabahan ko yan. Sabi ko ganun, tinuruan lang muna ako nung kasama namin ni Noemi para matuto kasi hindi pa ako marunong. Hindi, tinago niya, ayaw niyang palaban sa akin. Nagtampo. Doon nagsimula na yung relasyon namin ay naging sour. Para ng kalbaryo ang buhay ko. Ngayon dumating ang punto na apat sila masasaya na nag-uusap, nagkukwentuhan sa harap ng TV, nanonood sa sala. Pagdating ko yan ng bahay, bigla silang apat magtatayuan at aalis. Para ba kung mayroong sakit na nakakahawa, pupunta sila kung saan-saan. Di ako naman, nakukonvict ako na dahil sa akin, nawala yung pagkukwento nilang masaya, nawala yung panunod nilang TV, naiwan pang nakabukas ng TV. Pumapasok ako sa kwarto at doon na lang ako nagkukulong. Dahil parang ayaw nila nang makita ang pagmumukha ko. Magbabalikan sila doon sa sala, magkukwento, maghahalakakan man ang saya-saya nila. Pag nagkakainan sila, hindi man lang mag-alok. Pagka nagprito sila ng tuyo, ang baho-baho ng bahay, pero walang nagreklamo. Pero pag nagprito ako ng isda na hindi naman gano'n kabahuan, reklamo ng reklamo. Ganon ang sitwasyon. So, pag tuwing umuwi ako ng bahay, yung kaba ng dibdib ko na, naku, ano na naman ang mararanasan ko ditong mga sakit na aabutin ko. But when I pray, alam nyo, nagkakaroon ako ng rest and peace of mind and emotions. Pagkatapos ko lang iiyak yun, mag-iiyak lang ako sa Panginoon. I did not bother na sabihin ko sa elders ko. I did not bother na sabihin ko sa mga kapatid ko, sa pamilya ko. Kasi nasanay kasi ako na napaka-independent ko. Nasanay ako na pag may problema ako, si Lord ang takbuhan ko. Kasi ayokong magulumihanan pa sila, mabigatan pa sila sa aking mga kabigatan. Kasi yung time na yun na talagang sobra yung intense talaga yung mga battle sa puso ko, sa encounter ko sa kanila. Parang gusto ko nang umuwi. Pero binigyan ako ng Lord ng endurance. Dahil ang nakikita ko, paano ang gawain mo, Lord? Dinala mo ako dito para magsimula ng Gia. Ay kung umuwi ako dahil sa mga pangyayaring ito, talo ako. So, peace and rest of mind binigay sa akin ng Lord. Pangalawa, courage in facing life's battle. Sabi sa Deuteronomy 20 verse 1, nung hinahabol ang mga Israelita ng mga Egyptians, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them because the Lord your God who brought you up of Egypt will be with you. So ganito ang nangyari sa mga Israelita, no? Na talagang ang mga Egyptians na wipe out kaya dahil kasama nila ang Diyos. Courage, ano ang karanasan ko dito sa courage in facing life's problem? Ang life's battle, ang daming battle sa aking buhay. Talaga namang mahirap salubungin sa sarili ko.
But because I keep on looking unto Jesus, nagkaroon ako ng courage na harapin ito. Na hindi ako umuwi. Na hindi ako naging talunan. Yung courage, hindi ko yung sarili. It's bunga yon ng patuloy kong pagtingin sa Panginoon para harapin. Kaya, yung peace and rest ng mind and emotions ko at yung courage na yon ay bunga yon ng patuloy kong pagtingin kay Lord, patuloy kong pagtitiwala sa Kanya. Number 3, security in times of danger. Sa Isaiah 43 verse 2, ang ganda nito, no? When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Praise the Lord. Totoong-totoo ito. Na mayroon tayong security in times of danger. Nung nasa Italy rin ako, nung uso yung COVID, 2 lang kami sa bahay ng kasama ko. Nagka-COVID siya. So yung danger, mahawa ako. Pero I keep on looking unto Jesus. Ang ginagawa ko, kasi isa lang ang CR namin. Buti magkaiba kami ng room. So pagluluto ko siya, dadalhan ng pagkain sa pinto ko lang iiwan. Pero pag nag-CR siya, lahat ng dinaanan niya yan, pupunasan ko ng alcohol. And I will always pray and exercise my faith. Lord, I have security in you. Hindi ako mahahawa nitong COVID. And true enough, hindi ako nahawa. Because I keep on looking unto Jesus. Pang-apat, fearlessness even in the face of death. Sabi ng Psalm 23 verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Psalm 27 verse 1, ito ang ganda-ganda nito, no? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Totoong-totoo ito. Kahit you will face near-death experience, hindi ka matatakot sapagkat iniisip mo laging kasama mo ang Diyos at lagi kang handa sa buhay mo. Nandun pa rin sa Italy ang aking experience nito. Nagkasakit ako ng trangkaso. Wala yung kasama ko kasi dinala siya ng kanyang amo ng ilang buwan doon sa ibang lugar outside Milan. So ako lang mag-isa sa bahay ko. Nagkasakit akong trangkaso na grabe yung trangkaso yun na hindi ako makabangon. Hindi ako makabangon para lang mag-init ng tubig. So nakahiga lang ako. So parang akala ko mamamatay na ako eh. Biro mo natulog ako ng gabing iyon. 24 hours, kinabukasan pang gabi ako nagising. So wala akong almusal, wala akong tanghalian, wala akong hapunan. Hating gabi pa ako nagising. Nagulat pa ako, akala ko umaga. But praise God na wala akong fear. Even parang feeling ko nung time na yun ay mamamatay na ako. Because tinalaga ko yung buhay kay Kristo at lagi akong nakatingin sa Kanya. So mga kapatid, yan lagi ang ating titingnan. And number 5, constant victory in life's battle. Exodus 14:13, Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Ito yun. Nangalunod yung mga Egyptians. Praise the Lord. Constant victory in life's battle. 'Di ba ang battle natin grabe, lagi tayong may battle sa health, battle sa relasyon, battle sa kahit yung sa ating Christian life may battle tayo, yung bang may trabaho ka, nagmamadali ka, kailangan mo mag-quiet time. So nagkakaroon ka ng maraming battle diyan kung anong bang uunahin mo. So but praise God, there is always constant victory in life's battle pag nakatingin ka kay Jesus. Nagkaroon ako ng battle sa Italy about my inheritance. Sa Pilipinas, hindi ako nademanda. Doon pa ako sa Italia nademanda. Bakit ako nademanda? Yung amo kong latest, wala siyang family. Sabi niya sa akin, Phil, na pag ako ay namatay, iiwan ko sa iyo ang aking bahay, ang aking proper, lahat ng kung ano meron ako. So gumawa siya ng last will and testament, nakasulat lang sa sulat kamay. Hindi niya ito napanotaryo bago siya namatay. So kinontest ito ng kanyang pinsan. But praise the Lord, as I keep on looking unto Jesus, siya ang author and finisher of my faith. Nagkaroon ako ng constant victory in my life's battle. Napagtagumpayan to. Nanalo ako sa kaso. Praise the Lord. Sa lahat ng mga battle na dinaanan ko doon sa Italy, I won because I kept on looking unto Jesus. Kaya mga kapatid, patuloy tayong tumingin kay Jesus. So, balikan natin yung ating mga lessons. Lesson 1 na natutuhan natin. We are surrounded by so great cloud of witnesses. Kaya,
ma-inspire tayo sa ginawa ng mga heroes of faith at ipakita natin na tayo rin, magagawa rin natin na maging faithful sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa Panginoon no matter what. Lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Para light lang yung ating pagtakbo, hindi tayo nabibigatan, wala tayong maraming karga at makatakbo tayong maayos, ay i-lay aside natin yung mga kasalanan, lahat ng mga bagay na nakakapagpabigat sa atin. Pangatlo, run with endurance the race that is set before us. Magtiyaga tayo. Kahit gaano man kahirap, kaya, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Hindi dahil sa aking sarili, sapagkat kasama ko si Kristo. If Christ is with me, who can be against me? I can do all things through Christ that gives me strength. So lagi natin na i-confess ang word of God. Looking unto Jesus, huwag kang tumingin sa tao. Pag sa tao kung tumingin, kahit pastor, mai-stumble kang tiyak kasi walang perpekto. Huwag kang tumingin sa sitwasyon o sa iyong nararamdaman. Tumingin ka lang kay Jesus. Sigurado may victory. Amen? At number 5, for the joy that was set before Him, endured the cross. Bakit na-endure ni Jesus yung hirap sa cross, kamatayan sa cross? Kasi the joy that was set before Him is the joy in completing the work of our salvation. Nakikita niya kasi na maliligtas ako, maliligtas ka. So yung joy niya na may maliligtas and the joy of glorifying the Father. His focus is on the prospect of final victory when His redemptive work is completed. So the accomplished fact is He sat down at the right hand of the throne of God in heaven. So tayo din, mayroon tayong joy sa ating puso. Na-i-endure natin kung ano man ang mga kahirapan sa ating mga pagtakbo, sa pagsunod sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano yung maging joy na yon? Aba, maraming taong maliligtas, maraming taong matutulungan, at matutuwa ang ating Panginoon, ang ating Ama sa langit. So hindi ba tayo masaya doon? Amen. So in conclusion, how are we running the race of life? Paano ba tayo tumatakbo sa race of life? Are we willing to imitate the Apostle Paul when he said in Acts 20 verse 24, sabing ganon, mas gusto kong basahin ito sa Tagalog. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Talaga ba magagawa natin na hindi na natin pahalagahan ang ating sariling buhay, yung ating sarili, kundi ang pinakamahalaga ay ang gawin natin o tuparin natin ang tungkuling ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa 2 Timothy 4 verses 6 to 8, sa Tagalog ulit babasahin. Masasabi kaya natin, kagaya ng sinabi ni San Pablo, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ready na ba tayong kunin ng Lord? At handa na ba tayong sabihin ng ganito? Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sana ganyan din tayo, kagaya ni San Pablo, na sure siya na may naghihintay na korona, sapagkat pinagbuti niya ang pakikipaglaban, natapos ang dapat niyang takbuhin, at nanatili na tapat sa pananampalataya. Magagawa ba natin yan? Napagbutihin natin ang ating pakipaglaban, na matapos natin ang dapat nating takbuhin o ating gawin ang ating mission at manatili tayong tapat sa pananampalataya. So, nag-expect ba tayo ng corona sa langit? O baka naman ang corona ng lata lang o tingga ang magiging corona natin dahil hindi tayo naging matapat, hindi natin pinagbuti ang pakikilaban, hindi natin tinapos ang dapat takbuhin. So mga kapatid, ito ang challenge ko sa bawat isa. Let's run the race with faith in our hearts, with endurance, and keep on looking unto Jesus. Amen? Manalangin tayo. Amang banal, salamat po sa iyong pagkilos sa aming mga buhay, sa pakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng aming pag-aaral. Patuloy mo po kaming i-inspire sa iyong salita at patuloy mo po kaming tulungan na magkaroon kami lagi, Panginoon, ng desisyon na sumunod sa iyo pong mga
pinag-uutos sa amin at maging matapat kami sa pagkatawag mo sa amin. Tatapusin namin ang takbuhang inilaan mo sa amin. Magiging matapat kami sa pananampalataya, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi lamang kami tagapakinig ng iyong salita, bagkus tagagawa noon. Marami pong salamat, Ama, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang nalalabi naming oras. Maluwalhati ka sa lahat na aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.